Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Medyo magulo po sa Pilipinas ngayon and unfortunately nagkaroon pa po ng lindol dyan sa General Santos City sa Mindanao, no, particular po yung Davao. And nagsalita na po ang ating presidente na lahat po ng tulong ibibigay sa kanila. Anyway, going back tayo dyan sa Senado, ito yung isa sa pinakamagulo ngayon eh. Actually, ito yung problema ng Pilipinas dyan sa Senado. Dahil sa grupo nila Alan Peter Cayetano, sila yung magulo dyan. Ngayong araw po, Lunes, meron pong isinasagawa na legitimate valid na Blue Ribbon Committee hearing. At ang chairperson po niya si Senator Erwin Tulfo. Ang problema, ito na nga. Last week, nagkaroon ng Blue Ribbon hearing. Bogus na hearing itong grupo nila Cayetano. Nadjadya ng 18 Marites. Nagsidalo itong 18 Marites. Ngayon, wala. Pero wag ka. As of this time, alas 11:30 po, nagre-record po tayo ngayon. Kasi pre-recorded po ito. Nasa loob daw po ng Senate premises, itong 18 kargador. Hindi na po 18 Marines ang itawag natin, to correct the term, no? Kasi insulto po yan sa mga totoong Marines. Itong 18 kargador, yan po yung sinasabi dito ng Senator Raffy Tulfo. Nandiyan po sila sa loob ng Senado. At may nakarating po sa atin na nandyan daw po sila sa isang opisina ng isang DDS na senador in the name of Robin Padilla. Hindi ko alam kung verified yan, pero dyan daw po yan. Kasi inimbitahan kayo dyan, supposedly pupunta kayo sa session hall. Ang problema, nagpunta sa opisina ni Kong. Bakit? May press con daw. Meron pa daw po silang pa-press con. Damuho talaga itong mga to eh. Actually, kaya ganyan yung aksyon ng itong 18 Marites. Itong 18 Marites, 18 kargador na to, sunod-sunuran lang naman yan, ka-coffee. Sunod-sunuran lang yan. Walang sariling isip yan. Kontrolado ni Mike Defensor yan. Kung ano sabihin kay Mike Defensor, huwag kayo umattend ng hearing, hindi kayo attend. Malamang sa malamang, binulungan niya ni Alan Peter Cayetano, huwag kayong umattend. Talagang guguluhin talaga. Sa opening statement ni Raffy Tulfo, napakaganda ng opening statement ni Raffy Tulfo. Tapos, pinuna niya doon isa-isa yung mga butas ng mga statement nitong 18 kargador. Una, basahin natin. Maganda, interesting eh. Doon lang muna tayo sa first part, no? Mr. Chair, Senator Raffy Tulfo to It took all my energy not to gate crash the live selling that happened here last June. June 4. Nag-live selling yung grupo nila Cayetano kasi naka-live stream sila. Di ba nila ginamit yung hindi naman nila pwede gamitin yung official Facebook page ng Senado. So nag-live streaming sila. Live selling nga. Sabi nga, kaka-live sell mo yan kaka-live stream mo yan, Alan Peter Cayetano, yan, na-mine tuloy yung position mo. The way it happened. The way it was handled, the statements being made. Gusto ko na talaga pumunta, pero hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. Again, hindi po yan Blue Ribbon Committee hearing, yung ginawa nila Cayetano, kundi yan daw po isang clarificatory hearing, isa po yung press conference, etc. Hindi po yan Blue Ribbon Committee hearing, no? I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented, yung 18 kargador. Let me call them 18 kargador kasi nga nagkakarga-karga sila ng mga mali-maletang pera, pero yun naman ang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta, Mr. Chair. Meron lang po akong 5 puntos na gustong talakayin. Question po ni Senator Raffy Tulfo yung kredibilidad nitong 18 kargador. Okay. Ano itong mga problemado? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Isa-isayin natin. Ito yung, kumbaga, ito yung major blunder, no? Major highlights ng kasinungalingan nitong 18 Marites na to. Kasi kung ano pinagsasabi nila eh. Kaya nakakatawa ito. Hindi ko alam bakit ang mga DDS paniwalang-paniwala pa rin sa mga ito. 1, yung simbahan po dyan sa Mindanao Avenue, no? Yan palang nagagawan mo ng kwento na isang pari. Sana pinag-isipan ng mabuti itong script nila. Kasi isa po sa sinabi nitong 18 kargador, mag-isip Father Flaby, nabigyan din daw po nila ng sobre, nabigyan daw po nila ng salapi. Samantalang noon, mga previous statements nila, hindi nila sinasabi. May video yan, pero hindi natin ipi-play, masyadong mahaba. Second, yung iPhone na nag-time travel. For sure, nakita nyo na rin yan sa post ng ibang vloggers, no? Nag-time travel po yung iPhone. 2024, wala pang iPhone 16e. Noong 2024 yan kasi sinasabi nila nabigyan daw sila ng iPhone 16e, binigay po sa kanila yan, no? At kung tatandaan natin, lumabas po si Gutesa noong September 2025 pa lang, hindi 2024. So kasinungalingan na naman nila. Ano, mas advanced sila?
Sa Apple, mas inuna sila binigyan ng ganyang unit kahit hindi pa nag-exist dito yan sa Pilipinas. Problemado na agad. Next, ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan kung pinipili na lang nila kung sino ang ilalabas? Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan. May address pa, pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Ang punto dyan, si Loren Legarda. Sa affidavit po ng 18 kargador, sinabi nila na naghatid din sila kay Loren Legarda ng salapi. Pero bakit? Kaya nakakatawa si Loren Legarda, tinawag niya pang hero no? Samantalang nandoon pala siya sa binigyan ng maleta. Bakit? Nung live streaming na nila ng June 4, biglang nawala sa testamento o hindi man lang sinabi nitong 18 kargador na to yung pag-deliver nila kay Loren Legarda. Bakit kanyo? Kasi nga, kakampi si Loren Legarda ni Alan Peter Cayetano. In fact, siya ang pro tempore. Siya ang Senate President pro tempore, pangalawa po sa Senate President. Tapos nandoon pala yung pangalan niya. Ibig sabihin pala, lapses na naman yan ng 18 Marines. 18 Marines, ano ba yan? Ang hirap burahin sa isip ng 18 Marines. Ng 18 kargador. Lapses na naman yan. O babawiin ninyo yung testimonya ninyo dyan sa first affidavit ninyo na hindi totoo na nagbigay kayo ng pera kay Loren Legarda kasi ngayon kakampi na si Loren Legarda. Diba? Sinong katawa-tawa? Kayo. Bakit bigla naglaho, nagkaroon ng miracle? Ang pangalan ni Loren Legarda na wala. Samantalang ng first affidavit, nandoon yung pangalan niya. Kalokohan ninyo, oo. Falsos in uno, falsos in omnibus. Ano salitang Latin, di ba? Ang ibig sabihin, false in one, false in all. So kung nagkaroon kayo ng lapses, yaminado nila, kasi kay Laila de Lima, lapses daw po yan. Nagkaroon ng lapse doon. Iba ka sa lahat, may lapses. Falsos in uno, falsos in omnibus. Kay Loren Legarda, second lapse na yan. Kay Tito Soto, patay na yung binigyan nila ng pera, matagal nang patay. O ano yun, lapses na naman. Puro lapses. Hindi ko lang sa mga tangang DDS, bakit naniniwala pa rin kayo dyan? Aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati at tila walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat nakumpirma nila. Isa pa yan, yung sinasabi nilang money changer. Palyado na naman ito. At syempre, nandyan din yung kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal nang patay ang sinasabi niyang EA na si Mark. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na iyon ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. Diyan ka talaga pinakamatatawa. Paano naghatid itong 18 kargador na to ng maleta kay Laila de Lima? Ay nasa kulungan nga si Laila de Lima. Talaga ka naman, oo. Lapse na naman yan. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang litrato ay delivery na nangyari noong panahon pa ni Lord Velasco bilang Speaker ng House of Representatives. O, isa pa yan. Nabuko din yan, yung prenisinta ng mga litrato nitong 18 Marites na to, 18 kargador na to, panahon pa ni Digong. Kung saan ang speaker ay si Lord Alan Velasco. Kasi makikita naman yan yung layout ng opisina o kaninong panahon yan. Kasi every time na magpapalit ng speaker, syempre may kanya-kanyang gusto silang design ng kanilang opisina, babaguhin nila yan. So yung isang picture na prenisinta nitong 18 kargador, panahon pa ni Lord Velasco, tapos panahon ni Digong, tapos sisi kay PBBM. Sisi sa administrasyon ngayon, etc. Diba? Katawa-tawa ito. Lahat kasi nungalingan. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 kargador are fed. They have had a hard time telling the story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pero medyo nagkakamali, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na hindi involved ay siya hindi involved sa pagbibitbit ng maleta ay siya ang tumitistigo tungkol sa nangyari, wala naman siyang personal knowledge. Tumpak, yun nga sinasabi ko sa inyo ng isang araw Mas kabisado pa ni Attorney Baligod at ni Marcoleta yung testimonya nitong 18 kargador na wala nga silang personal knowledge. Hindi sila physically present doon sa delivery ng mga mali-maleta na yan. Bakit? Ba't mas kabisado pa ng abogado? Sila gumawa. Tapos pinaaral lang doon sa 18 Marites. Isa pang punto wala to sa sinabi ni Raffy Tulfo. Yung mga witness
Supposedly ha, yung kumuha ng picture doon sa may eroplano, yung kumuha ng pictures ng mga maleta, hindi kasama doon sa 18 kargador. Sinend lang daw po sa GC nila yung picture na yan. Malay ba natin kung totoo yung sinend, etc. Diba? Dapat siya yung under oath na nandoon na sa live selling ni Alan Peter Cayetano, pero bakit wala? Bakit wala? Ang masaklap dito kay Cayetano, napakatalino ni Cayetano, no? Napakatalino ng grupo nila. Marcoleta, sabi nyo, ang dami nyong abogado niya sa grupo. Nabubudol kayo? Nabubudol kayo? Nitong 18 kargador? Bakit hindi nyo mahindian si Mike Defensor? Dahil campaign donor din. Dahil galante magbigay. Si Marcoleta mismo umamin, nabigyan siya ng salapi ni Mike Defensor. Kaya hindi nyo mahindian, no? Oh. Hirap na hirap kayong mahindian yan. Si Mike Defensor, kasi nakatanggap nga ni kayo ng salapi. Ano ba itong mga nangyayari na yan? Malinaw na malinaw pa. As clear as a crystal clear water, no? Lalim na. Malinaw na malinaw. Ito po i-distraction lang. Itong paglabas nitong 18 kargador na to, distraction lang po yan. Ginugulo po nila ang Senado. Kasi by July 6, nakaschedule na po yung pagdinig. Trial ng impeachment ni Sara Duterte. Kung magulo dyan, kung questionable ang leadership, kung hindi ino-honor ni Cayetano ang leadership ni Win Gatchalian and vice versa, walang mangyayari. Walang maayos na impeachment court na magaganap. So dinidelay nitong kampon ng Satanas, kampon ni Cayetano, itong hearing dyan sa Senado. Ginugulo nila yan kasi distraction lang po itong mga to. Itong maleta boys, itong mga kargador, itong mga porter na yan, ano bang itawag mo dyan, wag lang Marines, distraction lang po yan. Mga bayarang marites po yan. Sinuhulan yan ni Mikey. Sabi ng NBI, 5 milyon kada isa. Walang matibay na ebidensya, inadmissible, ka-coffee. Walang credibility. Magtataka ka naman dito sa mga senador, ang tatalino, hindi nyo man lang i-check, hindi nyo man lang i-verify itong mga testamento ng 18 marites. Wala, di ba? Ang gagawin lang nila, gumawa sila ng ingay, gumawa lang sila ng distraction kahit walang ebidensya, kahit basura yung ebidensya, sige lang. Kasi diversion lang ito. Nililihis lang nila ang tao sa usapin. Ano pang ginagawa nila? Siniraan nila yung mga prosecutors, yung tatayong prosecutor sa impeachment trial. Siniraan nila ang credibility. Isinama ang mga pangalan na nakakatanggap ng maleta. Bakit nila gustong sirain itong grupo nila Jervin Luistro? Matitibay mga prosecutor ito eh. Para pag dumating yung hearing, walang credibility na tumanggap ng maleta yan, etc. Yan ang gawa-gawa nila. Hoy, Cayetano, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Hindi ikaw ang Senate President. Wala na pong Senate President. Bakante po ang posisyon ngayon. Hindi ikaw ang Senate President. Loren Legarda, hindi ikaw ang pro tempore. Si Win Gatchalian ang valid na pro tempore, ang lawful na pro tempore, hindi ikaw. Huwag kayong kumapit dyan sa posisyon ninyo. Anyway, sige, antabayan na natin yung hearing dyan kung ano pa mga mangyayari dyan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please, like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you. Subscribe. Nagkabulol-bulol na tayo. I'll see you in my next video. Bye-bye.